Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Gospel Reflection. Ngayon ay April 25, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Chapter 16, verse 15 to 20. Noong panahong iyon, nagpakita si Jesus sa 11 at sinabi sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral niyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumasampalataya at mabinyagan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa ngalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila hindi dumampot man ng ahas o uminom ng lason. Gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang kamay." Pagkatapos magsalita sa kanila, ang Panginoong Hesus ay niakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. Humayo nga ang mga alagad at nangaral sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawaing ito. Pinatotohanan niya ang salitang kanilang ipinapangalan sa pamamagitan ng kapangyarihan gumawa ng himala na ipinagkaloob niya sa kanila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Saturday po sa inyong lahat. Sa gospel natin ngayon, ito yung narration nung umakyat ang ating Panginoon sa langit. Minsan, ito rin yung tinatawag na Great Commission. Pagkatapos ng muling pagkabuhay, inutusan ni Jesus ang kanyang mga alagad na ipahayag, na i-share ang mabuting balita sa lahat ng tao. Binigyan niya tayo ng ito yung sign ng mga sumasampalataya. Ito yung makikita sa kanilang gawa. Number 1, kaya magpalayas ng masamang espiritu, magsasalita ng bagong wika, magdadala ng kagalingan. Pero doon sa may pinaka-last verse, no ating binasa, pinakita rin na ang ginawa ng mga alagad ay humayo at ipinangaral. At ang sabi sila ay tinulungan ni Jesus, kasama nila si Jesus, sapagkat binigyan sila ng kapangyarihan gumawa ng himala. Ibig sabihin, hindi sila nag-iisa. Si Jesus mismo ay kasama nila sa kanilang misyon. Sa ating pang-araw-araw na buhay, yung ipahayag ang mabuting balita o preach the gospel ay hindi lamang nangangahulugan na mag-sermon tayo. Ibig sabihin nito ay ipahayag din natin yung kabutihan, yung pag-ibig, yung pag-asa sa ating araw-araw na pagkilos. Sa trabaho o sa eskwelahan, pwede ito maging isang pagiging tapat at makatao. Sa pamilya, we can translate it na maging mapagpasensya at magkaroon ng malasakit. Sa community, pwede ito maging pagtulong sa nangangailangan. Kaya, itong gospel na ito yung challenge sa atin. Ipangaral natin ang gospel. No? Kaya, makikita natin dito sa gospel, relatable to para sa ating lahat. Yung simpleng ginagawa natin, araw-araw, yung paggawa ng mabuti. Yung simpleng pagtulong sa kapwa. Yung simpleng pag-share nitong audio gospel. We are already doing our job. Kaya, ito yung hamon sa atin. Ipahayag natin yung mabuting balita. Pahayag natin na yung sa pamamagitan ng ating mga gawang mabubuti na ipapahayag natin na ang Diyos ay buhay. Let us pray. Panginoong Hesus, salamat sa iyong utos na ipahayag namin yung mabuting balita. Turuan mo kami maging saksi ng iyong pag-ibig sa aming pang-araw-araw na buhay. Bigyan mo kami ng lakas na maibahagi ng kabutihan, magdala ng pag-asa, at maging daluyan ng iyong presensya sa aming pamilya,
sa aming trabaho, eskwelahan, at komunidad. Amen. Friends, pangaral natin yung mabuting balita. Sa pamamagitan ng pre-share ng audio gospel na ito, nagagawa natin yon. Yung simpleng click. Share natin to sa ating mga kapamilya, sa kamag-anak, sa ating mga katrabaho, ka-classmate, doon sa mga nasa ibang bansa. Sa pamamagitan nun, nagagawa natin yun. Inata sa atin ni Jesus. Muli, ako po si Diyos ang Pagaduan, lagi nagpapaalala. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.